po, ang napatapat po sa group namin is Human Relation 5, 6, 7, and 8. And narito po kami ngayon para magbigay ng insights tungkol dun sa napatapat sa amin na topic. Una po is kay Justin, yung number 5. Lapit ka, Justin. Para kita. Ano mo na yung number 5? Ito. Basahin na muna. Successful people adhere to the power of prayer. Sige, ano para sa iyo? Ang panalangin ay maaaring maging isang makapangyarihang tuon sa sa maraming tao na nagbibigay ng gabay at lakas. So, yan, baka may gusto pa kayong idagdag dun sa number 5, which is successful people adhere the power of prayer. Kayo ba, nagdadasal ba kayo? Siyempre naman. Nagdadasal ako, actually, nagdadasal ako bago matulog. Yun lang, hindi ako nagdadasal bago kumain and bago pagigising. Hindi ako sanay, pero yun, yung sa bago matulog, nagpapasalamat ako. And kasi alam ko yung prayer is malakas na weapon siya at maganda rin siya na may pinagkakapitan kang Panginoon sa mga hamon ng buhay na harapin mo bukas. Kaya baka may gusto pa kayo dagdag doon? Wala. Okay, so yung number 6 So, naman. 6 naman. So, sa 6 is, it tells that successful people know how to pace themselves and journey through life with enthusiasm. So, parang dito, parang sinasabi niya na yung mga successful na tao is hindi niya magagawa, yung mga successful na tao is pinaprioritize nila yung self-care, marunong sila mag-manage ng stress, tapos yung mga successful people din, pinipili nila yung inner peace, tas na parang nakakatulong din sila sa kung paano nila i-focus yung sarili nila para maging successful, yun lang. Kayo? So, yun, okay na ako doon. Ikaw, parang okay na doon. So, yung number 7, which is successful people govern themselves with discipline. Yan, yung discipline, word na discipline. Para sa akin, isa sa mga pinakamahirap na bagay na pwede mong i-achieve. Kasi sa edad ko. So, syempre, marami pa akong gusto pang malaman, marami pa akong gustong matutunan, marami pa akong gustong gawin ng sabay-sabay. Pero sa totoo, hindi natin siya pwedeng magsabay-sabayan kasi siguradong may maiiwan na isa. And yung discipline is pagiging parang focus ka sa goal, ganun. Which is parang sobrang hirap gawin dahil ang daming gumugulo sa'yo. Yan, sa akin, halimbawa sa akin is yung pag-aaral ko, yun talaga yung pinaka-goal ko, talagang makatapos bilang isang teacher. Pero yun, na minsan, nakakapagod pa rin, syempre, siguro naman nararamdaman niyo rin yun. Nakakapagod, parang gusto ko na lang umabsent, tumiga sa bahay, matulog. Kahit isang araw lang, siguro hindi na makakasama sa grade ko, yun yung iniisip ko. Pero yung pag sobrang lamig, tapos gusto kong matulog pa ng mas mahaba. Pero may pasok ka ng umaga. Pero may pasok ka. So parang sobrang hirap niyang bumangon, pero para sa akin, ginagawa ko pa rin at hanggang ngayon, gagawin ko pa rin kasi kailangan ko, and yun yung disiplina na dapat kong matutunan bilang isang tao. Yan. Baka may gusto pa kayong dagdag kung paano kayo, ano yung mga disiplina na parang ginagawa niyo sa buhay niyo. Yan. So, para sa akin, yung pagdisiplina mo is paano mo isaset yung sarili mo sa isang bagay or sa isang mindset. Kasi kung marunong ka magdisiplina, alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat mong gawin. Alam mo din kung ano yung una mong gagawin, sunod na step na ito-take mo. Yun para sa akin yung disiplina. Ikaw, Carl, okay ka na? So, sa akin naman, ang disiplina is nasa sayo na yan at depende rin sa age. Kung matanda ka na, syempre, kailangan mo maging disiplinado. So, number 8 na tayo. Doon naman po sa number 8 is, successful people give the best to whatever they do. So, lahat naman tayo, diba, is ginagawa natin ng ating makakaya sa mga gawain natin. So, isa sa magandang example nito is yung sa sarili ko. So,
So, syempre, academic achiever ako. Syempre, gagawin ko ang best ko para makamit yung grade na ninanais ko. At syempre, bilang artist na rin, so, gagawin ko lahat ng makakaya ko para ma-achieve yung Gusto mo ma-achieve? yung gusto kong ma-achieve Mga sa goals mo. goal. So yun, gusto ko lang magdagdag doon is yung successful people give the best to whatever they do. Yun, para sa akin, hindi ako gumagawa ng hindi 100%. Kumbaga, mapapagod ako and baka hindi ako manalo or hindi ko makuha yung gusto ko, pero sigurado ako na ginawa ko yung best ko kasi yun yung masarap sa pakiramdam eh. Kasi kahit hindi ka manalo, basta alam mo sa sarili na ginawa mo yung best mo, ganun. Parang fulfilling pa rin sa pakiramdam, ganun. Kayo baka may gusto kayong idagdag? Ikaw? Wala? Wala. Okay ka na. Ikaw. Okay na. So, yun po ma'am, yun po yung aming sa topic namin. And yun po, thank you po. Ito po ang aming short mini vlog. Bye-bye po ma'am. Bye-bye. Uwi na po kami. Merry Christmas po. Happy holidays! Bye po.